Akala namin, ang Pilipinas, isang bansang Asyano, ay huli sa Europa nang hindi bababa sa 20 taon. Ngunit ng gabing iyon, nalaman naming lubos kaming nagkakamali. Ako si Luis, isang Kastilang flight attendant na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho. Nakita ko na ang lahat ng uri ng pasahero, mula sa mga miyembro ng royalty, mga pandaigdigang negosyante, hanggang sa mga dating pinuno ng bansa. Ngunit ang flight ng gabing iyon ay kakaiba. May 400 pasahero sa eroplano, lahat ay mula sa mataas na lipunan ng Espanya, may average na edad na mahigit 65, at halos lahat ay naniniwala na ang Europa ang sentro ng mundo. 11 oras matapos umalis ang eroplano sa Madrid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang 85 taong gulang na lalaki ang bumagsak sa pasilyo, ang kanyang puso ay naging irregular, at ang katahimikan sa eroplano ay agad na napalitan ng pagkatarantar. Inihayag ng kapitan na gagawa kami ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Noon, walang sino man sa eroplano ang naniwala na ang paglapag na iyon ay magpapabago sa kanilang mga paniniwala habang buhay. Bago bumagsak ang 85 taong gulang na lalaki sa pasilyo, bago pa man maging tahimik ang eroplano dahil sa anunsyo ng emergency landing, nagsimula ang lahat 1 linggo bago umalis ang flight. Nang matanggap ko ang listahan ng mga pasahero para sa espesyal na flight mula Madrid patungong Maynila, sa simula, akala ko ay may error sa sistema dahil ang listahan sa harap ko ay halos hindi ka panipaniwala. Halos lahat ng pasahero ay matatanda mula sa mga lumang pamilya ng Espanya. Marami ang may-ari ng mga ubasan sa La Rioja. Ang ilan ay may-ari ng mga hotel sa baybayin ng Mediteraneo. Ang ilan ay nasa lokal na politika o mga byuda ng mga kilalang pamilya sa Andalusia. Galing sila sa Madrid, Barcelona, Valencia, Seville, Mallorca. Bawat apelido ay puno ng bigat ng kasaysayan. At ang pinakakakaiba ay hindi sila naglalakbay para sa isang marangyang bakasyon, hindi para mag-cruise, hindi para maglaro ng golf, at hindi para mamili. Sa huling tala sa listahan ay may maikling pangungusap lamang. Ang pangkat ng mga manlalakbay ay nagnanais na pag-aralan ng sistema ng lipunan at serbisyo ng Pilipinas. Binasa ko ito ng 2 beses at bahagyang napatawa sa aking sarili. Hindi dahil sa paghamak sa Pilipinas, kundi dahil hindi pa ako nakakita ng sinumang nagbabayad ng malaking halaga para lumipad sa ibang kontinente upang pagmasdan ang sistema ng isang bansa. Kadalasan, ang mga taong nasa ganitong antas ay naglalakbay para sa kaginhawaan, hindi para matuto ng mga bagay na maaaring magtanong sa kanilang pinaniniwalaan sa buong buhay nila. Sa umaga ng pag-alis, abala pa rin ang Barajas Airport sa Madrid tulad ng dati, ngunit ang boarding gate para sa aming flight ay may kakaibang kapaligiran. Ang mga matatandang babae ay nakasuot ng perlas at light-colored suits. Ang mga matatandang lalaki ay nakasuot ng maayos na tahi na coats, may hawak na tungkod na gawa sa ivory o tunay na balat. Lahat ay mukhang elegante na halos parang eksena mula sa lumang mundo. Hindi sila maingay, hindi sila abala, ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi kabaitan. Ito ay ang kumpiyansa ng mga taong sanay na ang mundo ang nag-aayos ng kanilang upuan. Binati ko ang bawat pasahero ayon sa aking tungkulin at mabilis kong nalaman na hindi ito ordinaryong tour. Hindi sila nagtanong tungkol sa inuming serbisyo, hindi sila nagtanong tungkol sa hapunan o sa upuan. Ngunit nagtanong sila tungkol sa mga bagay na sumasalamin sa mas malalim na nakatago. Ang Philippine Airlines ba ay talagang naglilingkod ng nasa oras? Ang paliparan sa Maynila ba ay kayang hawakan ang mga matatanda? Ang mga ospital ba doon ay may pamantayang Europeo? Ang pampublikong transportasyon ba ay sapat na ligtas para sa aming edad? Ang mga tanong na ito ay mukhang magalang, ngunit ang tono sa loob ay hindi nagtatago ng pagdududa. Ito ay ang pagdududa ng mga taong mayroon ng sagot sa kanilang isip, naghihintay na lamang ng kumpirmasyon ng katotohanan. Naaalala ko ng malinaw ang isang lalaki. Si Don Eduardo, mula sa Seville, halos 80 anyos. Siya ay mabagal magsalita, ngunit bawat salita ay may bigat, tulad ng isang utos. Tiningnan niya ang kanyang boarding pass sa kanyang kamay bago bumaling sa akin ng may mahinang ngiti. Luis, naniniwala ka ba talaga na ang isang lungsod sa Timog Silangang Asya ay magiging kasing ayos ng Madrid o Vienna?
Hindi siya nagtanong para marinig ang sagot. Nagtanong siya para malaman ko kung ano ang paniniwala niya. Ngumiti ako ng may paggalang at sumagot ng neutral, bawat bansa ay may iba't ibang lakas, Ginoo. Maaari kayong makakita ng isang bagay na mas kawili-wili kaysa sa inaasahan nyo. Ngumiti siya, tulad ng isang matanda na kinagigiliwan ng isang bata, at sumagot, malalaman natin. Matagal na akong nagtatrabaho bilang flight crew upang malaman na ang uri ng tao ay hindi nakasalalay sa relo o bag, kundi sa kung paano tinitingnan ng isang tao ang iba. Ang ilan ay mayaman, ngunit magalang. Ang ilan ay simple ang pananamit, ngunit puno ng dignidad. At ang ilan ay gumagamit ng pagiging magalang bilang isang balatkayo upang husgahan ang iba. Sa flight na ito, mayroong lahat ng uri ng tao, ngunit ang isang bagay na kakaibang magkakapareho sila ay ang paniniwala na ang Europa ang pamantayan ng kaunlaran at ang iba pang bahagi ng mundo ay may tungkuling sumunod. Matapos magsimula ang boarding, narinig ko ang iba't ibang usapan na lumulutang sa paligid habang tinutulungan ko ang mga pasahero sa kanilang bagahe at inihatid sila sa kanilang mga upuan. Maaaring maganda ang mga resort sa Pilipinas, ngunit pagdating sa sistema, hindi ito maikukumpara sa Europa. Ang mga bansang iyon ay kilala sa serbisyo, ngunit iyon ay malayo sa konsepto ng isang mahusay na infrastruktura. Ang mga Pilipino ay magaling magpapasok ng turista, hindi ibig sabihin ay magaling silang mamahala ng lungsod. Ang mga pangungusap na ito ay hindi sinabi ng may galit o poot, ngunit ito ay mas nakakapangamba dahil ito ay nagmula sa isang matagal nang nakatanim na paniniwala. Isang paniniwala na hindi kailangang sumigaw upang makasakit. Isang paniniwala na hindi kailangang maging bastos upang tahimik na babaan ang halaga ng iba. Sa personal, noon ay hindi ko rin gaanong kilala ang Pilipinas. Nakalipad na ako ng transit sa ilang bansa sa Asia, ngunit hindi pa ako nakapagtagal sa Maynila. Ang imahe ng Pilipinas sa aking isip ay isang bansang panturismo, mainit na klima, makasaysayang simbahan, mga ngiti, masasarap na lutong Pinoy, at magagandang hotel para sa mga kanluraning naglalakbay. Hindi ko ito minamaliit, ngunit inaamin ko rin na wala akong inaasahang mas malayo pa doon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ako lubos na nagalit sa mga sinabi ng mga pasaherong ito. Dahil sa kaibuturan, hindi ko rin alam sapat upang makipagtalo. Ang eroplano ay lumipad mula Madrid ng maayos. Malinaw ang kalangitan sa Europa ng araw na iyon. Matapos ang unang oras, nagsimulang huminahon ang cabin. Maraming pasahero ang humingi ng alak. Ang ilan ay nagbukas ng libro. Ang ilan ay agad na nakatulog, tila sanay sa mahabang paglalakbay. Nag-ikot ako, paminsan-minsan, at napansin ang maliliit na detalye na nagsasabi ng marami tungkol sa mga taong ito. Madalas nila akong tawagin ng magalang, ngunit halos walang tumitingin sa akin ng direkta kapag nagsasalita, na parang ako ay bahagi ng isang mekanismo, hindi isang tao. Sanay sila sa isang mundo kung saan lahat ay handang maglingkod at magbigay ng kaginhawaan. Ang pagkakaroon ng isang taong nag-aayos ng lahat para sa kanila ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang normal na kalagayan ng buhay. May isang matandang babae mula Barcelona ang humingi ng karagdagang mainit na tsaa at mahinang nagtanong habang inilalagay ko ang tasa sa harap niya, sa tingin mo ba ay may makakapagsalita ng Kastila sa Maynila? Sumagot ako, marahil, lalo na sa mga internasyonal na lugar. Bahagya siyang kumunot ang noo at tumawa. Kung mayroon man, talagang kahanga-hanga. Ang pangungusap na iyon ay tila isang papuri, ngunit naramdaman ko ang isang manipis na linya ng pagmamaliit sa loob na parang pinag-uusapan niya ang isang bagay na imposible o hindi bababasa, hindi dapat mangyari sa isang seryosong antas. Hindi nagtagal, pagkatapos, narinig ko si Don Miguel, isang dating doktor mula Barcelona, na nakikipag-usap sa kanyang kasama na gusto niyang makita mismo ang mga ospital sa Maynila. Dahil ang salitang internasyonal na ospital ay laging maganda sa brochure, sabi niya, ngunit ang katotohanan ay madalas na iba. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa ng mahina sa mga nakapaligid sa mesa, isang tawanan na hindi malakas ngunit puno ng malalim na pagkakaisa na parang walang sinuman ang nag-iisip na ang Pilipinas ay talagang makakapagtaka sa kanila. Bumalik ako sa Galea,
upang maghanda ng inumin at naisip ang isang pangungusap na narinig ko mula sa isang matandang punong flight attendant. Maraming taon na ang nakakaraan. Sinabi niya sa akin noon na ang tao ay naglalakbay hindi lamang upang makita ang mundo, kundi upang makita ang sarili niyang mga pagkiling ng malapitan. Noon ay hindi ko pa gaanong naiintindihan, ngunit sa flight na iyon, nagsimula akong maramdaman na ang pangungusap na ito ay mas totoo kaysa sa iniisip ko. Dahil ang nasa eroplano ay hindi lamang 400 pasahero na papunta sa Maynila, kundi isang pananaw sa mundo na sabay-sabay na gumagalaw. Isang pananaw sa mundo na naniniwala na ang kaayusan, katumpakan, pag-aalaga at sibilisasyon ay mga bagay na monopolyo na ng Europa. Isang pananaw sa mundo na handang purihin ang Pilipinas hanggat ang Pilipinas ay nasa papel ng isang kaibig-ibig na host, ngunit hindi pa handang tanggapin na ang bansang iyon ay maaaring magkaroon ng isang bagay na higit sa kanila sa antas ng istruktura. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalim ang katahimikan sa eroplano. Ang mga ilaw ay pinalabnaw, ang mga ulap sa labas ng bintana ay unti-unting lumamon sa horizon. Karamihan sa mga pasahero ay nagsimulang magpahinga at ako ay nagtatrabaho sa aking normal na ritmo nang walang anumang kapansin-pansin. Walang sino man ang nakakaalam na sa loob ng ilang oras, ang kanilang pinaniniwalaan sa buong buhay ay magsisimulang masira mula sa loob. Walang sino man ang nakakaalam na ang bansang akala nila ay isang mainit na destinasyon lang sa Asya ay magiging isang malaking salamin na magpapakita sa kanila ng kanilang sariling pagkiling, ang kahinaan ng kanilang mga dating paniniwala at ang isa sa pinakamasakit ngunit pinakamarangal na katotohanan sa buhay. Minsan, hindi binabago tayo ng mundo sa pamamagitan ng malakas na pagsasalita, ngunit binabago tayo nito sa pamamagitan ng katahimikan, katumpakan, at paghahanda na hindi natin inaasahan. At nang gabing iyon, sa kalangitan sa pagitan ng Europa at Asya, nagsimula na nga ang lahat. Matapos palabnawin ang mga ilaw sa cabin, lahat ay dapat na magpatuloy sa normal na ritmo ng isang night flight. Karamihan sa mga pasahero ay naka-reclined ang kanilang upuan at nagpapahinga. Ang ilan ay nakatulog na, ang ilan ay tahimik pa ring nagbabasa. Ang tunog ng makina ay tuloy-tuloy na halos naging background ng katahimikan. Ngunit sa trabaho ng isang flight attendant, ang katahimikan ay madalas na isang manipis na balat na handang masira anumang oras. Nang gabing iyon, nasira nga ito. Ini-inspection ko ang business class sa huling pagkakataon bago bumalik sa galeya upang maghanda ng inumin nang makita ko ang isang matandang lalaki na dahan-dahang lumabas mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa noong umakyat siya ng eroplano. Siya si Don Alejandro, isang retiradong negosyante mula Barcelona, 85 anyos. Siya ang taong nagbibiro pa sa kanyang mga kasama habang nagbo-boarding na ang biyahe sa Pilipinas na ito ay isang pagsubok sa katotohanan para sa mga Europeo na tulad nila, ngunit ngayon, wala na siyang mukha ng isang nagbibiro. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang isa pa ay sinusubukang kumapit sa likod ng upuan upang suportahan ang kanyang sarili. Nakatayo siya ng 2 hakbang lang at bumagsak sa pasilyo. Ang tunog ng baso na tumama sa sahig ay naging matinis sa katahimikan ng cabin. Pagkatapos, lahat ay nangyari ng napakabilis na parang pinipiga ang oras. Agad akong tumakbo patungo sa kanya. Sinundan ako ng 2 pang flight attendant. Maingat naming inirolyo siya, sinuri ang pulso, kinuha ang presyon ng dugo, at binigyan ng oxygen. Lalong lumala ang kanyang mukha bawat segundo. Malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo. Nagsimulang mamutla ang kanyang mga labi. Ang kanyang paghinga ay naging irregular at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo na parang unti-unting nawawalan ng ulirat. Inihayag ko na naghahanap kami ng medical na tauhan sa eroplano, ngunit walang sumagot. 400 tao sa flight na ito. Puno ng kayamanan, puno ng pangalan ng mga lumang pamilya, puno ng mga taong may kapangyarihan sa lipunan. Ngunit sa sandaling iyon, walang makakatulong sa lalaking ito maliban sa oras, at ang oras lamang ang mabilis na nawawala sa aming mga kamay. Mabilis akong pumasok sa cockpit at inireport ang lahat ng sintomas sa kapitan ng pinakamaikli. Ang kapitan ay tahimik sa loob ng ilang segundo,
Pagkatapos ay inutusan ang co-pilot na suriin ang pinakamalapit na malaking paliparan. Ang aming ruta ay patungo sa Timog Silangang Asya. Ang pinakamalapit at pinakahanda na paliparan ay ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Nagtanong ang kapitan ng isang napakahalagang tanong. Gaano tayo kasigurado na agad siyang makakatanggap ng paggamot kung doon tayo lalapag? Mabilis na binuksan ng co-pilot ang impormasyon at sumagot. Ang NAIA ay isang malaking aviation hub, may 24,007 emergency medical system at may mga internasyonal na ospital na mabilis na mararating. Nakatayo ako sa likuran at nakikinig, ngunit sa loob ko ay may isang pag-aalala na mahirap ipaliwanag. Hindi dahil sa hindi maganda ang impormasyon, kundi dahil sa aking sariling hindi sinasadyang pagkiling. Wala akong direktang karanasan sa emergency system ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ang salitang handa sa bansang iyon ay nangangahulugang tunay na handa o handa lamang sa dokumento at sa sitwasyon na nakasalalay ang buhay at kamatayan ng isang tao kahit maliit na kawalan ng katiyakan ay lumalaki ng nakakatakot. Agad na nagpasya ang kapitan. Ipaalam sa air traffic control, humihingi kami ng emergency landing sa Maynila. Nang ipahayag ito sa cabin, isang alon ng tensyon ang dumaloy sa lahat ng pasahero, parang tahimik na kuryente. Ang ilan ay nagsimulang magtinginan, ang ilan ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay mas nagpakita ng pagkadismaya kaysa pag-aalala na parang ang biglaang pagbabago ng ruta ay isang abala sa kanilang schedule, hindi isang pakikipaglaban para sa buhay ng isang kapwa pasahero. Narinig ko ang isang lalaki na mahinang nagsabi ngunit malinaw. Bakit Maynila? Wala bang mas magandang lugar? Ang isa pa ay nagdagdag nang may tinig na sinusubukang itago ang kawalan ng katiyakan, sana ay kaya nilang hawakan. Hindi ako sumagot dahil sa loob ko, wala rin akong sagot. Makalipas ang ilang minuto, ang tinig mula sa air traffic control ay narinig sa cockpit sa pamamagitan ng radyo. Naaalala ko pa rin ang tonong iyon ng malinaw, gaano man katagal ang lumipas. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito malamig, ngunit ito ay kakatuwang kalmado, matatag at maikli. Napakalinaw ng Ingles ng opisyal ng Pilipinas, ngunit ang bumihag sa akin ay hindi ang accent. Ito ay ang katahimikan na pinapailaliman ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Manila Control, Emergency Landing Approved. Runway clearance in progress. Estimated landing in 17 minutes. Medical team standing by for immediate access upon arrival. Sa loob ng isang segundo, hindi dahil sa salitang emergency landing approved, kundi dahil sa sumunod na pangungusap, medical team standing by. Nagsalita sila na parang naayos na ang lahat, kahit na kailan lang namin opisyal na ipinaalam ang sitwasyon. Nagulat din ang kapitan. Agad siyang nagtanong kung natanggap na ng medical team ang detalye ng pasyente. Ang kabilang linya ay sumagot ng hindi nagmamadali. Pakibigay ng kasalukuyang kondisyon, gamot kung alam. Ang cardiac response unit at ambulansya ay nakaposisyon na. Pakiramdam ko ay may tumigil sa akin. Hindi ito pagkatarantar, kundi ang kabaligtaran. Ang pakiramdam na may isang tao sa kabilang dulo ng kalangitan ang tahimik na kumukuha ng bigat ng sitwasyong ito mula sa amin. Nagsimulang iulat ng kapitan ang detalye ng kondisyon ni Don Alejandro. Mababa ang presyon, irregular ang paghinga, pinaghihinala ang problema sa puso, at posibleng may kasaysayan ng paggamit ng gamot sa puso. Maikli lang ang sagot ng kabilang linya, natanggap na ang impormasyon at naipasa na sa medical team. Sa 20 taon kong karanasan, nakaranas na ako ng emergency landing sa maraming bansa. Narinig ko na ang radyo na puno ng pagmamadali, pagkalito o tensyon. Ngunit ngayon ay kakaiba ito. Walang puwang para sa pag-aatubili, walang labis na salita, walang sandali na mararamdaman ng tagapakinig na ang sistema ay humahabol sa problema. Sa kabaligtaran, pakiramdam ko ay parang ang sistema ay naghihintay na sa problema. Bumalik ako sa cabin at inihayag sa mga pasahero na kami ay magsasagawa ng emergency landing sa Maynila at may medical team na naghihintay. Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking tinig, ngunit ang totoo ay hindi ako nagpapanggap na matatag. Nagsimula akong maging matatag nang hindi ko namamalayan. Ang kakaibang katahimikan mula sa tinig ng opisyal sa lupa ay naipasa sa akin
at mula sa akin, ito ay unti-unting kumalat sa mga pasahero. Bagamat marami pa rin ang nag-aalala, ang kapaligiran na malapit ng maging pagkatarantar ay nagsimulang magbago sa isang tahimik na paghihintay. Nagsimulang bumaba ang eroplano, dumaan sa makapal na ulap sa gabi. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumitaw mula sa kadiliman sa ibaba, isang dagat ng ginto at puting ilaw na sumasayaw sa malayo. Hindi ito maliwanag at matigas tulad ng ilang pang-industriyang lungsod sa Europa, ngunit mayroong isang init dito na parang ang buong lungsod ay hindi pa natutulog at naghihintay sa amin. 3 minuto bago lumapag, muling nakipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control upang kumpirmahin ang lokasyon at paglapit ng medical team. Agad na dumating ang sago, "Get position confirmed, ambulance at the front, medical access route secured, traffic held." Tumingin ako sa maliit na bintana sa pintuan ng eroplano at sa dilim na iyon, nakita ko ang mga kumikislap na asul at pulang ilaw sa malayo bago ito unti-unting lumapit. Talagang naghihintay ang ambulansya. Hindi ito mga salita upang aliwin ang mga flight attendant. Hindi ito pamamaraan sa aklat, kundi isang paghahanda na may tunay na hugis, may tunay na tunog, at unti-unting lumalapit sa kamatayan ng aming pasahero. Nang lumapag ang eroplano sa runway ng may bahagya ngunit matatag na paghampas, umugong ang makina habang bumababa ang bilis. Maraming pasahero ang mahigpit na humawak sa upuan, ngunit wala ng ingay o reklamo tulad ng dati. Lahat ay nakatingin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sariling kaginhawaan. Nang tuluyang huminto ang eroplano, lahat ay nangyari ng napakabilis. Hindi pa ganap na bukas ang pintuan nang makita ko na ang medical team ay nakapila na sa harap ng hagdan. Hindi sila tumatakbo o sumisigaw, ngunit gumalaw ng may katumpakan at katahimikan na parang pinaghandaan na nila ito habang buhay. Ang nakapagpatigil ng aking hininga sandali ay hindi ang kumpletong kagamitan, hindi ang ambulansya na nakaparada sa harap, kundi ang unang pangungusap na sinabi ng isang doktora sa akin agad pag-akyat niya ng eroplano. "Kumusta, Don Alejandro?" Nagsalita siya ng Kastila. Hindi ito ordinaryong Kastila, hindi ito pre-recorded na parirala para sa serbisyo sa turista, ngunit malinaw, magalang at praktikal na Kastila para sa isang emergency na sitwasyon. Lumingon ako sa kanya nang nagulat bago ko siya mabilis na inakay patungo sa upuan ni Alejandro. Mula noon, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Bawat opisyal ay alam ang kanyang tungkulin ng lubos. Ang isa ay nagkabit ng monitor. Ang isa ay naghanda ng oxygen. Ang isa ay nagtanong tungkol sa gamot. Ang isa ay tinasa ang vital signs. Walang nagbabanggaan. Walang nagsasalita ng sobra. Walang nagpapakita ng pagkatarantar. Lahat ay gumalaw tulad ng mga gear na gumagana ng may paggalang sa oras at sa buhay ng tao. Ligtas na inilipat si Alejandro sa stretcher at inilabas mula sa eroplano sa loob ng ilang minuto. Maraming pasahero ang tahimik na nakatingin na parang hindi sila naglakas loob na sirain ang katotohanan na unti-unting bumubukas sa harap nila. Si Don Eduardo, na nagtanong noon kung magiging sapat ba ang Maynila, ay nakatingin sa eksena ng walang imik. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagmamaliit, kundi ng isang tao na nagsisimulang maramdaman na ang mundo sa labas ay maaaring hindi nakaayos sa hierarchy na kanyang pinaniniwalaan. Nakatayo rin ako roon, hindi makatitig. Sa loob ko ay may dahan-dahang gumagalaw. Hindi pa ito pananampalataya, hindi pa ito ganap na paghanga, ngunit ang unang bitak sa pader ng dating paniniwala. Isang bitak na nagmula sa katotohanan, hindi saad. Isang bitak na nagmula sa isang sistema na hindi sinubukang ipagmayabang ang sarili, ngunit tahimik na nagpakita ng lakas. Nang gabing iyon, sa tarmac ng paliparan sa Maynila, nagsimula kong maunawaan sa unang pagkakataon na ang tunay na sibilisasyon ay hindi ang pagpaparating ng pagiging pinakamoderno, ngunit ang kakayahang panatilihing ligtas ang mga natatakot nang halos hindi na kailangan pang magsalita. Nang gabing iyon, nanatili kami sa isang hotel malapit sa NAIA. Walang sino man ang nagsalita ng marami tulad noong umalis kami sa Madrid. Kahit ang mga taong dating nagpakita ng kumpiyansa na parang alam na nila ang lahat ng sagot ay tahimik ng kakaiba, ang emergency sa eroplano ay parang nagbunga ng unang bitak sa pader sa isip ng bawat isa. Ngunit ang bitak na iyon
ay hindi pa sapat upang agad na gumuho ang pader. Madalas nating pinoprotektahan ang ating mga dating paniniwala hanggang sa huli, lalo na ang mga paniniwalang nagpapanatili sa ating pagkakakilanlan sa buong buhay. Kinabukasan, bumaba ako sa lobby at nakita ko ang maraming pasahero na nagtitipon bago ang oras. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkadismaya tulad noong nakaraang gabi, kundi isang mas komplikadong pakiramdam. Parang sinusubukan nilang ipaliwanag ang kanilang nakita gamit ang kanilang mga dating ideya at habang ipinapaliwanag, lalong silang nahihirapan. Ipinagbigay alam ng airline na stable na ang kondisyon ni Don Alejandro at upang maging maayos ang lahat, mananatili ang grupo sa Maynila ng isang araw pa. Samantala, inalok ng NAIA na ayusin ang isang tour sa sistema ng serbisyo ng pasahero at pangunahing support center ng paliparan para sa aming grupo. Ang ilang pasahero ay nagpakita ng pag-aatubili kung paano tutugon. Isang matandang babae mula Valencia ang mahinang nagsabi na maaring swerte lang iyon kagabi. Ang isa pang lalaki ay nagdagdag na ang paghawak sa isang emergency na pasyente ay hindi nangangahulugang maganda ang buong sistema. Hindi pa rin nagsasalita si Don Eduardo. Bahagya lamang siyang nag-angat ng noo at tumingin sa labas ng bintana na parang tahimik na pinaninindigan sa kanyang sarili na ang pagiging superior ng Europa ay hindi maaaring alugin ng isang insidente lamang sa isang gabi. Habang bumibiyahe ang bus pabalik sa paliparan, nakaupo ako sa harap at tiningnan ang mga pasahero sa salamin. Ang kalsada patungong NAIA ay malawak, malinis at gumagalaw ng may kahanga-hangang kaayusan. Walang tigil na busina, walang pagkadismaya na ipinapakita sa manibela tulad ng sa maraming lungsod na aking kinasanayan. Isang kotse ang bumagal upang pahintulutan, ang isa pang kotse na lumipat ng lane ng natural. Ang maliit na insidenteng iyon ay hindi isang bagay na magpapataka sa sinuman, ngunit sumasalamin ito sa isang mahalagang bagay, ang kabaitan na hindi kailangang ipahayag. Nang huminto ang bus sa pasahero area ng paliparan at kami ay dumaan sa malaking salamin na pintuan, ang nangyari sa buong grupo ay isang sabay-sabay na katahimikan ng walang planado. Marami ang huminto sa paglalakad na parang nakalimutan nilang sila ay gumagalaw. Ako mismo ay natigilan. Ang natural na ilaw ay dumaloy sa mataas na salamin na bubong ng marahan. Ang loob ay malawak na halos nagbibigay ng pakiramdam ng isang cultural public building kaysa isang paliparan. Lahat ay maluwag, malinis, at hindi nakakabigat sa mga naglalakad sa kaguluhan. Kahit maraming pasahero, ang lahat ng ingay ay nasisipsip sa isang antas na hindi nakakaabala. Ang mga tao ay mabilis maglakad, ngunit hindi nagbabanggaan. Ang mga opisyal ay nasa kanilang posisyon ng tahimik, walang pagmamadali o pagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng tono ng boses. Isang babaeng Pilipina, mga huling bahagi ng 30s, ang lumapit upang salubungin kami. Nakasuot siya ng simple ngunit eleganteng business suit na may maliit na badge ng paliparan sa kanyang dibdib. Nang siya'y bumati, nang may kaunting paggalang at magpakilala sa Kastila, nang may banayad na tinig, halos sabay-sabay na lumingon ang buong grupo. Napansin ko ang mga mata ng maraming pasahero sa sandaling iyon. Hindi lang sila nagulat dahil nagsalita siya ng Kastila, kundi nagulat sila dahil nagsalita siya ng may malinaw, magalang at natural na accent tulad ng isang taong nakakaintindi sa tono ng wika, hindi lamang nagmememorya ng mga salita para sa serbisyo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Binibining Reyes, isang espesyal na coordinator para sa mga internasyonal na pasahero. At ngayong araw ay ipapakita niya sa amin ang mahahalagang bahagi ng paliparan upang ipaliwanag kung paano idinisenyo ang mga sistema upang suportahan ang lahat ng grupo ng pasahero. Ang kanyang mga salita ay walang pagmamayabang. Hindi niya sinubukang kumbinsiin kami na ang Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa sinuman, ngunit habang hindi niya sinubukang gawin ito, lalo namang naging malinaw ang mga bagay sa paligid. Ang unang lugar na pinuntahan namin ay ang Automated Immigration Area. Nakakita na ako ng maraming automated system sa Europa, ngunit ang kaibahan dito ay hindi ginagamit ang teknolohiya upang iparamdam sa mga pasahero na kailangan nilang umangkop sa sistema. Sa halip,
Ang sistema ay idinisenyo upang bawasan ang stress ng gumagamit. Mayroong maraming wika sa screen, malinaw ang mga titik, ang mga pindutan ay nakalagay sa madaling basahin na eye level, at ang distansya ng paglalakad ay kinakalkula upang maging angkop para sa mga bata at matatanda. Si Don Fernando, isa sa pinakamatanda sa grupo, na karaniwang hindi gumagamit ng automated machine, ay inanyayahan na subukan ito. Tiningnan niya ang gate ng may bahagyang pag-aalinlangan bago dahan-dahang ilagay ang kanyang pasaporte sa scanner. Lumiwanag ang screen na may paliwanag sa Kastila. Lumingon siya kay Binibining Reyes na parang humihingi ng kumpirmasyon na ligtas ang lahat. Ngumiti lamang siya ng bahagya at tumango. Ang kilos na iyon ay nagpakita ng Filipino kindness na hindi nagpaparamdam sa kabilang partido na nahihiya. Nang bumukas ang gate sa loob ng ilang segundo, nanatili si Fernando ng ilang sandali bago bumaling. Ang kanyang tingin ay hindi ang tingin ng isang tao na dumaan lang sa isang mabilis na sistema, kundi ang tingin ng isang tao na nagsisimulang maramdaman na ang tunay na kaginhawaan ay ang hindi pagpaparamdam sa isang tao na sila ay pasanin ng teknolohiya. Sinubukan ng iba pang pasahero ang isa-isa at halos lahat ay dumaan ng maayos, walang reklamo, walang pagkalito na nangangailangan ng agarang interbensyon ng opisyal. Isang matandang babae ang bumulong sa akin na sa Paris. Nakatayo siya ng halos 1 oras na naghihintay ng dokumento. Ngunit dito, ang buong proseso ay napakabilis na hindi pa siya nakaka-recover. Ang mga salitang iyon ay hindi na nagtatago ng panunuya. Ito ay isang direktang pagkilala mula sa tunay na pakiramdam. Pagkatapos noon, pumunta kami sa baggage claim area. Itinuro ni Binibining Reyes ang malaking display screen na hindi lamang nagsasabi kung aling flight ang kukuha ng bagahe sa anong conveyor belt, kundi tinukoy din ang pagkakasunod-sunod ng paghahatid ayon sa uri ng pasahero at iba't ibang espesyal na kondisyon. Paliwanag niya ng mahinahon na ang mga pasaherong mahigit 75 anyos ay maaaring makakuha ng kanilang bagahe na mauna sa ilang kaso upang mabawasan ang oras ng paghihintay at mabawasan ang panganib ng matagal na pagtayo. Ang pangungusap na iyon ay muling nagpatakip silim sa aming grupo dahil sa Europa, kahit ang mga mayaman o madalas magbayad ng espesyal na serbisyo ay madalas na kailangang maghintay tulad ng lahat. Maaaring may pribilehiyo ang sistema, ngunit hindi ito gaanong sensitibo sa pisikal na kalagayan ng tao. Dito, ang binibigyang diin ay hindi ang katayuan, kundi ang pagiging angkop ng pangangalaga. Nakita ko ang isang bagay na nagbago sa mga mukha ng mga miyembro ng grupo, lalo na sa mga matatanda. Hindi lang sila humanga, kundi nagsimula silang maramdaman na sila ay nakikita bilang tao, hindi bilang pasahero numero 1 sa 400. Pagkatapos, ay dumaan kami sa mga rest area na idinisenyo ng may malinaw na Filipino touch. Mayroong sapat na laki ng berdeng espasyo, banayad na dumadaloy ang gawa-gawang talon. Hindi masyadong malakas ang tunog ng tubig upang makakaabala, ngunit sapat upang lumambot ang kapaligiran. Ang mga upuan ay nakaayos ng may sapat na distansya para sa mga matatanda at may mga tahimik na sulok para sa mga nais magpahinga mula sa pulutong. Paliwanag ni Binibining Reyes na ang mga manlalakbay ay hindi lamang napapagod sa distansya, kundi nauubusan din ng lakas mula sa patuloy na pagkaabala. Sa makatuwid, ang isang magandang paliparan ay hindi lamang isang lugar upang ilipat ang mga tao ng mahusay, kundi isang espasyo rin na tumutulong na ibalik ang kalusugan ng isip ng mga tao sa panahon ng paglalakbay. Hindi ko alam kung saan niya nabasa ang mga aklat tungkol sa mahusay na serbisyo, ngunit ang pangungusap na iyon ay lubos na tumama sa akin. Dahil sa loob ng 20 taon, nakakita ako ng maraming paliparan na habang lalong nagiging moderno, lalong nagpaparamdam sa mga tao na parang maliliit na bahagi sa isang malaking conveyor belt. Lahat ay naging mas mabilis. Ngunit hindi nito ginawang mas mabait ang mga tao sa isa't isa. Sa NAIA, nagsimula akong maramdaman ang isang bagay na kakaiba. Ang kahusayan ay hindi hiwalay sa kahinahunan. Sa katunayan, tila ito'y nagaganap dahil sa kahinahunan. Ang huling lugar na pinuntahan namin ay ang Emergency Medical Center sa loob ng paliparan. Ngayon, hindi na kami bilang mga natakot mula sa emergency sa gitna ng gabi,
kundi bilang mga bisita na nakakita ng sistema ng may ganap na kamalayan. Ang examination room ay malinis na parang nasa isang high-end na pribadong ospital. Ang bawat kagamitan ay nakaayos ng may katuwiran. Ang mga doktor at nurse ay dumaan ng tahimik. Walang kaguluhan, ngunit walang kahit isang segundo na ang lugar ay mukhang walang ginagawa. Isang doktor ang lumabas upang batiin kami at ipinaliwanag sa malinaw na Ingles na may halong Kastila na ang sentro ay konektado sa iba't ibang ospital sa Maynila at idinisenyo upang gawing pinakamaikli ang oras sa pagitan ng insidente at paggamot. Hindi siya nagsalita ng may pagmamalaki tulad ng isang public relations agent, kundi nagsalita tulad ng isang taong nakakakita nito bilang isang ordinaryong tungkulin, isang bagay na dapat mangyari, hindi isang bagay na dapat purihin ng sobra. Agad na nagtanong ang isang matandang babae, paano ang paunang gastos para sa isang emergency na pasahero? Ngumiti ang doktor at mahinang sumagot na ang unang antas ng emergency procedure ay idinisenyo upang maging accessible nang hindi hinahayaan ang gastos na humadlang sa pagliligtas ng buhay. Nakita ko ang kanyang mga mata na bahagyang nanginginig. Marahil ay nauunawaan ng isang tao ang halaga ng isang sistema nang pinakamalinaw lamang kapag nakatagpo sila ng isang sandali na ang kanilang sariling buhay o ng isang malapit sa kanila ay maaaring gumuho at may isang bagay na pumigil dito nang hindi nagtatanong kung gaano ka makakabayad o kung ikaw ay sapat na mahalaga. Nang matapos ang tour, walang sino man sa grupo ang nagsalita ng developing country pa. Walang sino man ang tumawa sa mga lumang imahe ng Timog Silangang Asya. Walang sinuman ang nagpakita ng saloobin na ang kaayusan, pag-aalaga o kakayahang sistematiko ay isang monopolyo ng Europa. Ang nangyari ng umagang iyon ay hindi lamang isang paliparan na nagpahanga sa mga bisita, kundi isang lugar na dahan-dahang nagpilit sa maraming tao na tahimik na tanggapin na maaaring hindi sila naglakbay upang suriin ang Pilipinas. Naglakbay sila upang masuri ng katotohanan. At ang katotohanan na iyon ay unti-unting bumubukas ng may Filipino politeness na mahirap pigilan. Matapos umalis sa paliparan ng hapon, kakaiba ang kapaligiran sa bus kaysa kaninang umaga. Ang katahimikan ay nanatili, ngunit hindi ito ang parehong katahimikan. Kaninang umaga, ito ay pag-aatubili. Ang katahimikan ng mga taong sinusubukan pa ring protektahan ang kanilang mga pader sa loob. Ngayon, ito ay naging katahimikan ng mga taong nagsisimulang mapagod sa pagtanggi sa katotohanan. Ang katahimikan ng mga taong nagsisimula nang malaman na ang kanilang itinuturing na eksepsyon ay maaaring hindi eksepsyon, kundi ang likas na katangian ng buong sistema ng bansa. Ang Maynila ng hapon ay gumagalaw sa ritmo ng isang malaking lungsod. Maraming sasakyan ang dumadaloy sa mga kalsada. Ang mga elevated bridge ay tumatawid sa horizon. Ang mga gusaling salamin na sinamahan ng mga simbahang may ginintuang bubong ay lumitaw paminsan-minsan. Ang lungsod na ito ay hindi sinubukang burahin ang nakaraan upang ipahayag ang pagiging moderno at hindi rin ito kumapit sa nakaraan upang pigilan ang kinabukasan. Ito ay nagsasama ng kakaiba sa paraang hindi ko pa nakikita. Maraming pasahero ang tahimik na tumingin sa labas ng bintana. Ang matandang babae mula Barcelona ay nagsabi, "Akala ko ay mas magulo ang Maynila. Ang pangungusap na iyon ay tila ordinaryo, ngunit alam kong may malaking bigat ito dahil ang mga taong dating nagpasya ng maaga ay hindi madaling magbago ng kanilang mga salita maliban kung talagang pinilit ng katotohanan." Si Don Eduardo ay nakaupo pa rin ng tuwid. Tiningnan niya ang matataas na gusali at mga flyover sa salamin. Nang may tingin na sinusubukang manatiling kalmado, ngunit nagsimula akong makakita ng isang bagay sa katahimikan na iyon. Hindi na ito kumpiyansa, kundi isang pagtatangka na panatilihing balanse ang sarili upang hindi masyadong madala sa kanyang nakita. Para siyang isang taong nakatayo sa lupa na nagsisimulang umindayog ng bahagya sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sinasabi pa rin sa kanyang sarili na hangin lang iyon. Nang huminto ang bus malapit sa istasyon ng MRT-LRT, maraming pasahero ang agad na nagpakita ng pag-aatubili. Para sa kanila, ang pampublikong transportasyon ay hindi isang lugar na kinasanayan ng kanilang antas. Sa Europa,
Maraming mayayamang tao ang gumagamit ng kanilang pribadong kotse, driver o espesyal na serbisyo kaysa sa maranasan ang buhay ng lungsod sa pamamagitan ng subway o tram. Kahit na ginagamit nila ito paminsan-minsan, ito ay bilang turista, hindi bilang mga taong gustong maunawaan kung paano inaalagaan ng sistema ang tao. Nagsalita si Don Eduardo ng mahinahon ngunit malinaw, sana ay hindi na tayo magkasikipan tulad ng sa maraming malalaking lungsod sa Europa. Walang sumagot sa kanya, marahil dahil wala nang gustong lubos na suportahan ang pangungusap na iyon, ngunit wala pa ring naglakas loob na malinaw na sumalungat. Ang dating pader ay hindi pa gumuho, ito ay unti-unting nabibitak. Nang umakyat kami sa elevated walkway, ang unang impresyon ay hindi mula sa karangyaan, kundi mula sa kaluwagan. Ang mga istasyon ng tren sa Maynila ay hindi magagara ang dekorasyon, ngunit lahat ay may rason. Ang mga pasilyo ay sapat na maluwag para magkadaan ang mga tao nang hindi nagbabanggaan. Malinaw ang mga signage, mayroon sa Filipino at Ingles, at nakalagay sa madaling makita na posisyon. Ang mga ticket machine ay nakaayos upang hindi humadlang sa daloy ng mga tao. At ang pinakamahalaga, ang buong lugar ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad nang hindi kailangang takutin ang mga gumagamit ng mahigpit na regulasyon. Napansin ko ang mga tao sa paligid, mga empleyado, estudyante, turista, madre, matatanda, ina na may maliliit na anak. Lahat ay gumagalaw sa iisang sistema nang halos walang sinuman ang kailangang mag-utos. Walang sigawan, walang tulakan, walang tensyon, na naghihintay sa hangin tulad ng kinasanayan ko sa ilang sistema ng transportasyon sa Europa. Doon, ang mga tao ay madalas na gumagalaw na parang nakikipaglaban sa oras at sa isa't isa ng sabay-sabay. Ngunit sa Maynila, mabilis pa rin ang oras, ngunit hindi nito pinipilit ang mga tao na maging matigas sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Binibining Reyes na sumunod sa amin mula sa paliparan na ang sistema ng tren sa lungsod ay idinisenyo ng isinasaalang-alang ang daloy ng iba't ibang grupo ng pasahero, hindi lamang ang mga batang nagtatrabaho, kundi pati na rin ang mga matatanda, turista, at mga hindi sanay sa wikang Filipino. Hindi niya madalas gamitin ang salitang moderno. Mas ginamit niya ang salitang praktikal, at ito mismo ang nagpapasimula sa akin na mas maunawaan ang Pilipinas ng unti-unti. Ang bansang ito ay tila hindi sinusubukang manalo sa sinuman sa pamamagitan ng imahe, kundi sinusubukang gawing mas madali ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa maliliit na detalye na madalas hindi nakikita ng mga tagalabas. Palapit na kami sa pintuan ng platform at muling bumagal ang buong grupo. Ang nakapagpatigil sa kanila ay hindi pagkalito, kundi pagtataka. Sa buong haba ng platform may mga safety barrier na nakaayos ng maayos. Ang sahig ay malinis na halos sumasalamin ang ilaw ng bahagya. Walang malagkit na mantsa, walang piraso ng papel, walang madilim na sulok na nagdudulot ng pag-aalinlangan. Hindi ko sinasabing walang safety system ang mga lungsod sa Europa, ngunit sa maraming lugar, ang seguridad ay madalas na parang isang dagdag na layer na idinagdag lamang sa huli. Ngunit dito, pakiramdam ko ay kasama ito sa arkitektura mula sa simula. Si Miguel, ang dating doktor na tahimik sa buong umaga, ay lumapit sa barrier at bahagyang tumango. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan, sabi niya sa kanyang kasama. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na pumipigil bago mangyari ang insidente. Ang kanyang mga salita ay nagpatulak sa akin na lumingon dahil ito ay tumugma sa aking nararamdaman mula pa kagabi. Ang isang magandang sistema ay hindi lamang isang sistema na mahusay sa paglutas ng problema, kundi isang sistema na sinusubukang hindi hayaang lumala ang problema sa simula pa lang. Hindi pa dumarating ang tren, ngunit ang mga pasahero sa platform ay nakatayo ng may distansya. May malinaw na pila sa mga boarding, alighting point, halos walang lumalampas o nagtutulakan. Walang opisyal na nakatayo upang mag-utos. Walang paulit-ulit na anunsyo ng pagbabawal. Lahat ay nangyari dahil tila nauunawaan na ng mga tao ang kanilang kasunduan. Ito ang bagay na mas nakapagpataka sa akin kaysa sa kalinisan o pagiging nasa oras. Dahil ang kaayusan na dulot ng kontrol ay iba sa kaayusan na dulot ng paggalang sa iba. Sa Europa, maraming lungsod ang may matatag na disiplina sa publiko,
ngunit madalas ito ay nakasalalay sa istruktura ng pagpapatupad ng batas. Kung walang malinaw na batas, maaaring mawala agad ang katarungan. Ngunit dito nagsimula akong makakita ng ibang kultura. Isang kultura kung saan maraming tao ang hindi gumagawa ng ilang bagay hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil ayaw nilang abalahin ang iba. Ang konseptong ito, mahinang tinawag ni Binibining Reyes habang naghihintay kami ng tren, ay malasakit sa kapwa. Narinig ko na ang salitang ito noon, ngunit ngayon ko lang lubos na naunawaan. Hindi lang ito tungkol sa kagandahang asal at hindi lang ito pagiging magalang, kundi ito ay ang pagkilala sa pag-iral ng iba sa parehong espasyo. Ito ay isang panlipunang instinct na nagpapahintulot sa mga tao na bahagyang bawasan ang kanilang sariling kaginhawaan upang ang buong sistema ay maging mas maayos para sa lahat. Dumating ang tren sa oras na ipinapakita sa digital sign. Nang bumukas ang mga pinto, natural na lumabas muna ang mga pasahero sa loob ng tren. Pagkatapos, dahan-dahang sumakay ang mga naghihintay. Walang nagmamadali. Walang sinuman ang sumamantala sa pagkakataon upang sumingit. Lahat ay parang maliit na eksena na nangyayari araw-araw na marahil ay hindi na nararamdaman na espesyal ng mga tagalungsod. Ngunit para sa aming grupo, ito ay sapat na espesyal upang marami ang makalimot na magpatuloy agad. Sa loob ng tren, malamig, malinis, at mas mababa ang amoy kaysa sa aking nakita sa maraming sistema ng tren. Ang mga hawakan ay kumikinang, walang basura sa sahig. Ang mga upuan ay nakaayos ng simple, hindi magagara, ngunit nagbibigay ng pakiramdam na regular na inaalagaan. Tiningnan ko ang mga pasaherong Pilipino sa paligid. Marami ang nagbabasa ng kanilang telepono. Ang ilan ay nakapikit at nagpapahinga. Ang ilan ay mahinang nag-uusap. Walang maingay, walang matigas na tingin, walang kapaligiran, na nagpaparamdam sa mga matatanda o estranghero na sila ay pasanin sa lugar. At nangyari ang nagpatigil kay Don Eduardo. Sa susunod na istasyon, isang matandang lalaki ang pumasok. May hawak siyang ordinaryong tela na bag at mas mabagal maglakad kaysa sa iba dahil gumagamit siya ng tungkod. Bago pa man siya makahanap ng upuan, isang binatilyo, halos 20s, nakasuot ng pang-opisina, ang agad na tumayo. Hindi siya tumayo nang may pag-aatubili o tumingin sa kaliwat kanan na naghihintay na gawin ng iba, kundi lahat ay natural na parang hindi na kailangan pang magpasya. Bahagya siyang yumuko sa matandang lalaki at lumayo upang humawak sa hawakan. Ang eksena ay napakasimple na kung nangyari lamang ng isang beses, maaaring walang gaanong bigat. Ngunit ilang istasyon pagkatapos, isang babaeng nasa katamtamang edad ang tumayo para sa isang buntis na turista. At ilang minuto pagkatapos noon, isang estudyanteng babae ang lumipat upang ang isang ina na may dalang sanggol ay makaupo ng mas komportable nang hindi humihingi. Lumingon ako kay Don Eduardo. Walang siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago ng malinaw. Ito ay ang tingin ng isang tao na hindi na maipaliwanag ang kanyang nakikita upang magkasya sa kanyang dating balangkas. Dahil ang nangyayari sa harap niya ay hindi isang palabas. Walang opisyal na nakatayo upang bantayan. Walang sinuman ang nakakaalam na may 400 Kastila na nakaupo at nagmamasid sa tren na ito. Hindi ito pagtanggap sa bisita, kundi ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay ng mga tagalungsod. Isang matandang babae sa grupo ang bumulong sa akin. Normal ba ito dito? Sumagot lang ako. Mukhang oo, dahil ako mismo ay nagulat. Ngunit ang kaibahan ay hindi ko na gustong ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging pagkakataon. Habang dumadaan ang tren sa business district at ang mga matataas na gusali at sikat ng araw sa hapon ay sumasalamin sa bintana, naramdaman ko na ang kaisipan ng buong grupo ay inilipat din kasama ng tren na ito. Hindi lang ito paglipat mula sa paliparan patungo sa sentro ng lungsod, kundi paglipat mula sa dating paniniwala patungo sa isang mas komplikadong espasyo. Ang Pilipinas ay hindi sinubukang patunayan na mas mahusay ito kaysa sa sinuman. Ipinakita lamang nito na ang kaunlaran ay maaaring magkaroon ng malambot na mukha, na ang kaayusan ay hindi kailangang maging malamig, na ang kahusayan ay hindi kailangang magpaparamdam sa mga tao na mas maliit, at na ang pag-aalaga sa mahina
ay hindi lamang tungkol sa personal na kabutihan, kundi maaaring nakatanim sa ritmo ng buhay ng lungsod. Nang bumaba kami sa tren, wala nang sino man sa grupo ang nagsabi na mas maganda ang transport system ng Europa. Kahit na wala pang malinaw na pagtanggap, nakita ko na ang mga pader sa kanilang isip ay nagsimulang magbago. Dahil minsan, ang nagpapabago sa isip ng isang tao ay hindi isang malaking kaganapan ng isang beses, kundi ang patuloy na pagkakita ng maliliit na katotohanan hanggang sa hindi na nila kayang lokohin ang kanilang sarili. Matapos umalis sa MRT, LRT ng gabing iyon, akala ko ay sapat na ang sorpresa na natanggap ng aming grupo para sa isang araw. Ang paliparan ay nagpasimula sa kanila na magtanong sa kanilang mga paniniwala. Ang sistema ng transportasyon sa Maynila ay nagpatindi pa sa pagdududa na iyon, ngunit hindi ko pa alam na ang magpapaguho talaga sa mga pader sa isip ng marami ay mangyayari sa susunod na umaga at mangyayari sa pinakasensitibong lugar para sa lahat ng matatanda, ang ospital. Sa umaga ng ikatlong araw, kakaiba ang katahimikan sa lobby ng hotel. Ang malambot na ilaw mula sa salamin sa harap ay dumaloy sa kulay cream na marmol na sahig. Ang mga empleyado ng hotel ay nasa kanilang posisyon ng maayos. Ang ilang bisita ay tahimik na umiinom ng kape at ang aming grupo ay naghahanda na umalis para sa susunod na iskedyul. Ngunit bago magsimula ang lahat, isang lalaki sa grupo ang biglang bumagsak sa sofa malapit sa counter. Siya si Rafael, isang dating profesor mula Valencia, 72 anyos. Sa simula, sinubukan niyang sabihin na bahagya lang siyang nahihilo, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na namutla na hindi ito ordinaryong pagkapagod. Nagsimulang lumabas ang malamig, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, at nang hawakan ko ang kanyang pulso upang suriin ang kanyang kondisyon, agad kong nalaman na ang kanyang katawan ay nagbibigay ng ilang abnormal na signal. Bago pa man ako makatawag ng ambulansya, tahimik na lumapit ang manager ng hotel. Walang siyang ipinakitang pagkatarantar, ngunit hindi rin siya naging mabagal kahit kaunti. Nagtanong siya ng 3 maikling sintomas sa Ingles, pagkatapos ay bumaling upang utusan ang isa pang empleyado sa Filipino ng maikli at pagkatapos ay bumalik upang sabihin sa akin na ang isang internasyonal na ospital ay wala pang 10 minuto ang layo. Ang sasakyan ay inihahanda at ang ospital ay nakatanggap na ng paunang impormasyon. Ang huling pangungusap na iyon ang nagpatulak sa akin na lumingon agad sa kanya. Nakatanggap na ng impormasyon? Tumango siya na parang normal lang iyon. Opo, para makapaghanda ang department ng pasyente bago pa man dumating. Muli, naramdaman ko ang parehong ritmo na nangyari sa eroplano ng unang gabi. Ang ritmo ng isang sistema na hindi naghihintay na kumatok ang problema sa pinto bago maging alerto, kundi gumagalaw ng maaga, ng tahimik, ng walang pagmamayabang. Maingat na inalalayan si Don Rafael sa sasakyan. Ang iba pang pasahero ay tahimik na nakatingin. Wala nang nagbibiro, wala nang nagbabatikos tulad noong unang araw. Ang katahimikan na ito ay may ibang kahulugan. Ito ay ang sama-samang pagkilala na ang kalusugan ay isang lugar kung saan walang sinuman ang maaaring gumamit ng pagmamayabang upang protektahan ang kanilang sarili ng matagal, lalo na kapag umabot na ang edad sa punto kung saan ang katawan ay nagsisimulang hindi na makontrol. Habang nagmamaneho patungong ospital, tiningnan ko ang Maynila sa salamin. Gumagalaw pa rin ang lungsod tulad ng dati. Ang mga tao ay naglalakad pa rin sa kalsada, ang mga sasakyan ay dumadaloy pa rin sa malalaking intersection. Ang mga roadside restaurant ay bukas pa rin tulad ng bawat araw. Ngunit sa sasakyang iyon, ang oras ay nagbigay ng ibang pakiramdam. Hindi ito ang bilis ng isang malaking lungsod na humahabol sa amin, kundi ang bilis ng puso ng isang tao na nangangailangan ng sagot. At ang sagot na iyon, kung mabagal o mabilis, ay maaaring magpabago sa buong araw, sa buong biyahe, o maging sa natitirang bahagi ng buhay. Nang dumating ang sasakyan sa ospital, ang una kong nakita ay ang nakabukas ng pinto ng pasukan. Ang mga opisyal na may wheelchair ay naghihintay na sa amin. Hindi sila naghihintay ng naguguluhan kung saan kukuha ng tao, kundi nakatayo sa tamang posisyon, malinaw, at handang magtrabaho agad. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan,
isang babaeng empleyado ang lumapit ng may magalang na ngiti na Filipino at sinabi ang pangungusap na nagpatikala kay Don Rafael. "Welcome, Don Rafael, this way." Hindi ito mahabang Kastila. Ngunit sapat na ito upang iparamdam sa pasyente na hindi siya itinapon sa isang malamig na internasyonal na sistema. Siya ay tinatanggap sa isang lugar na alam kung ano ang kanyang kinatatakutan at sinubukan na bawasan ang takot na iyon mula sa unang sandali. Ang lobby ng ospital ay malawak, malinis at maliwanag, ngunit ang kaibahan sa maraming institusyon ng kalusugan ay hindi ito masyadong matigas. Mayroong sariwang bulaklak na nakaayos ng simple, may sapat na natural na ilaw. Ang mga upuan ay nakaayos ng maayos sa isang distansya. May katahimikan na hindi nakakapagpabigat. At lahat ay tila idinisenyo upang sabihin sa pasyente na ikaw ay tao pa rin, hindi isang queue number na ipinapasa sa proseso. Agad na nagsimula ang proseso ng pagpaparehistro. Kinuha ng mga empleyado ang impormasyon mula sa pasaporte, sinuri ang paunang sintomas at inakay kami sa examination room nang hindi kami pinauupo at pinaghihintay ng walang kabuluhan. Tiningnan ko ang relo ko ng maraming beses. Dahil sa aking trabaho ay nakasanayan ko ng itimingan ang bawat sitwasyon at habang tinitingnan ko, lalo akong nagulat. Lahat ay nangyari ng may tumpak na bilis, ngunit walang sino man ang nakaramdam na pinipilit o nababawasan ang dignidad. Sa Europa, nakapagdala na ako ng mga may sakit na pasahero sa ospital ng maraming beses. Nakakita na ako ng napakataas na kalidad ng emergency plan. Ngunit nakita ko rin ang mga matatanda na nauupo at naghihintay hanggang sa dahan-dahang magbago ang kanilang mukha mula sa pag-aalala tungo sa pagkapagod at mula sa pagkapagod tungo sa pagtanggap sa isang sistema na mas malaki kaysa sa tao. Dito, ang nakita ko ay kabaligtaran. Ang sistema ay sapat na malaki upang hawakan ang lahat, ngunit dahan-dahang yumuyuko ito sa tao. Ang doktor na sumuri kay Don Rafael ay isang Pilipino, mga huling bahagi ng 40s. Maikli niyang ipinakilala ang kanyang sarili, ang kanyang tinig ay kalmado at banayad ng sabay. Hindi niya ginawang masyadong formal ang kapaligiran, ngunit hindi rin niya ito hinayaang maging masyadong kaswal upang maramdaman ng pasyente na pinabayaan siya. Matapos kunin ang paunang medikal na kasaysayan, agad niyang ipinaliwanag na kailangan ng electrocardiogram, blood test, at pagtatasa ng blood sugar level at dehydration. Nagtanong si Rafael nang may tinig na sinusubukang iparamdam na siya ay matatag. "Gaano katagal iyon?" Sumagot ang doktor ng may bahagyang ngiti. "Susubukan naming gawin ito ng pinakamabilis, Ginoo, ngunit mabilis nang hindi pinababayaan ang detalye." Naaalala ko nang maayos ang pangungusap na iyon dahil sumasalamin ito sa kung ano ang ipinakita sa amin ng Pilipinas mula nang dumating kami sa bansang ito. Ang bilis ay hindi ang huling layunin. Ang bilis ay isang anyo lamang ng pag-aalaga. Kung ang isang tao ay naghihirap, ang pagpapababa ng oras ng paghihintay ay isang anyo ng pangangalaga. Agad na nagsimula ang lahat ng pagsusuri. Dinala kami ng mga opisyal sa iba't ibang silid, nang tuloy-tuloy nang hindi nagpaparamdam na parang pinapasa kami tulad ng isang pakete. Ang mukha ng bawat isa ay kalmado. Ang mga kamay ay gumalaw ng tumpak, ang mga paliwanag ay ibinigay kung kinakailangan at malinaw. Walang pagbubuntong hininga sa pasyente. Walang pagkadismaya sa mga salita. Walang kapaligiran na nagpaparamdam sa mga matatanda na sila ay nagbibigay ng pasanin sa iba. Lumingon ako kay Don Miguel, ang dating doktor sa grupo. Tahimik siyang nakatayo, tinitingnan ang bawat hakbang na parang gumagamit ng parehong mata ng isang kamag-anak ng pasyente at ng isang eksperto ng sabay-sabay. Dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha mula sa pagmamasid tungo sa pagtanggap. Nakita ko siyang bahagyang tumango ng maraming beses nang hindi niya namamalayan na parang may bahagi sa kanya ang nagsasabi, "Oo, ito ay isang tunay na sistema, hindi isang ilusyon." Hindi nagtagal, lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri. Personal na tinawag kami ng doktor upang ipaliwanag. Hindi siya nagsalita ng masyadong mabilis. Hindi siya gumamit ng teknikal na termino upang ipakita ang kanyang kaalaman, kundi isinalin ang medikal na impormasyon sa wikang madaling maunawaan ng isang matanda. Si Rafael ay nagkaroon ng pagbabago sa blood sugar.
kasama ang bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo dahil sa pagkapagod at kakulangan ng pahinga. Hindi pa ito malubhang emergency, ngunit kailangan ng pagbabago ng gamot at maingat na pangangalaga sa pagkain sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Pagkatapos, nangyari ang nagpatakip silim sa buong silid. Ibinukas ng doktor ang impormasyon sa screen at simpleng sinabi, batay sa internasyonal na datos at mga kaugnay na dokumento, na nasuri na niya ang listahan ng mga gamot na dating ginagamit ni Rafael upang maiwasan ang anumang reaksyon ng gamot at ang panganib ng pagbabago ng plano ng paggamot sa pagitan ng mga bansa. Agad akong lumingon kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang paniniwala, hindi lamang dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa sandaling ang katawan ng isang tao ay pinakamahina, ang isang doktor na hindi lamang gumagamot sa kasalukuyang sintomas, kundi sinusubukan ding unawain ang kanyang medikal na kasaysayan, hindi lang ito kahusayan, kundi paggalang sa pagpapatuloy ng pagiging tao. Pagkatapos noon, matiyagang ipinaliwanag ng nurse ang paraan ng paggamit ng gamot at ang mga karagdagang pag-iingat. Ang mga dokumento ay inimprenta sa madaling basahin na Ingles at may detalyadong nakasulat na tagubilin. Inulit din ng pharmacist ang tungkol sa oras ng pag-inom ng gamot, pag-inom ng tubig, at mga pagkaing dapat iwasan habang nasa Pilipinas nang may tinig na hindi matigas o nagmamadali. Ang lahat ay mas maikli kaysa sa aking inaasahan, ngunit walang sandali na naramdaman na pinasimple ang proseso. Nang lumabas kami sa botika, muli kong tiningnan ang relo. Hindi pa lumipas ang 2 oras, tahimik na nakatayo si Don Rafael sandali bago lumingon sa loob ng ospital na parang isang taong hindi pa nakakaunawa sa nangyari. Pagkatapos ay mahina siyang nagsabi na halos parang sinasabi sa sarili kaysa sa amin, hindi lang ito paggamot. Ito ay ang pagpaparamdam sa isang tao na hindi nag-iisa kapag may sakit. Walang sumagot sa kanya dahil alam ng lahat na walang salita na makakapagkumpleto pa sa pangungusap na iyon. Habang nagmamaneho pabalik sa hotel, mas tahimik pa ang sasakyan. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi mabigat tulad ng pagkatalo, malalim ito tulad ng pagmumuni-muni. Matagal na nakaupo si Miguel nang nakakrus ang braso, nakatingin sa labas ng bintana bago siya dahan-dahang nagsalita. Sinabi niya na nagtrabaho siya sa mga nangungunang ospital sa Europa sa buong buhay niya at ang ipinakita sa kanya ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang bilis, kundi ang buong sistema ay idinisenyo upang panatilihin ang dignidad ng pasyente kasama ang paggamot. Narinig ko ang mga salitata na iyon at naramdaman ko na ang iba't ibang bahagi ay nagsisimulang magkonekta. Ang paliparan kagabi ay hindi lamang nagulat sa amin dahil mabilis ito. Ang tren ay hindi lamang nagpahanga sa amin dahil malinis ito. At ang ospital ngayon ay hindi lamang nagpabilib sa amin dahil mayroon itong teknolohiya. Ang nag-uugnay sa lahat ay ang parehong pilosopiya. Ang pilosopiyang hindi iniiwanan ang mahina. Ang pilosopiyang sinusubukang bawasan ang kahirapan sa sandaling ang tao ay pinakamahina. Ang pilosopiyang hindi tinitingnan ang sistema bilang isang makina para sa pag-screen ng mga tao, kundi bilang isang istruktura para sa pagsuporta sa mga tao. Nang bumalik ang sasakyan sa hotel area, alam ko na may isang bagay sa aming grupo ang nagbago nang walang pagbabalik. Ang mga taong ito ay maaaring hindi pa rin umamin nang direkta na sila ay nagkamali. Maaaring hindi pa sila handang iwanan ang lahat ng kanilang dating pagkakakilanlan kaagad. Ngunit hindi bababasa, nakita na nila na ang bansang kanilang itinuturing na isang destinasyon lamang ng turista ay may isang bagay na mas malalim, mas moderno at mas makatao kaysa sa kanilang inakala. At para sa akin, iyon ang sandaling nagsimulang magbago ang kahulugan ng salitang Pilipinas habang buhay. Nang gabing iyon, matapos bumalik mula sa ospital, walang sinuman sa grupo ang nagmadali na umakyat sa kanilang silid tulad ng dati. Marami ang umupo sa lounge ng hotel ng tahimik. Ang ilan ay may hawak na tasa ng tsaa. Ang ilan ay nakatingin sa lumalabong ilaw ng hapon sa labas ng bintana sa horizon ng Maynila. Ang buong lungsod ay kumikinang ng tahimik. Ang tunog ng mga sasakyan mula sa malaking kalsada ay malayo, ngunit hindi sapat ang lakas upang sirain ang kapaligiran ng sandaling iyon. Ito ay isang kakaibang kapaligiran. Parang alam ng lahat na may mahalaga silang pinagdaanan
ngunit wala pa ring naglakas loob na sabihin ang katotohanan na iyon ng direkta. Nakatayo ako sa isang sulok ng lounge, tinitingnan ng bawat pasahero, ang taong dating nagsasalita ng may kumpiyansa na ang kanyang bansa ang pamantayan ng mundo ay ngayon ay tahimik na nakaupo, na parang sinusuri ang bigat ng kanyang mga dating salita. Ang matandang babae mula Barcelona na dating nagtatanong kung may Pilipinong makakapagsalita ng Kastila ay ngayon ay nakakapit sa isang tasa ng mainit na tubig gamit ang parehong kamay, nakatingin sa ibabaw ng tsaa na parang naghahanap ng isang bagay. Si Miguel, ang dating doktor, ay nakaupo pa rin ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay lumambot ng husto na parang ang buong karanasan sa buhay na nagpapanatili sa kanyang lubos na paniniwala sa isang sistema ay ngayon ay dahan-dahang nagbibigay ng espasyo para sa isang bagong katotohanan ng tahimik. At si Don Eduardo, ang lalaking mas nanalig sa dignidad ng Europa kaysa kaninuman, ay nakaupo malapit sa bintana. Hindi siya nagbabasa ng pahayagan, hindi siya nagbibigay ng opinyon, hindi siya sinusubukang manguna sa usapan tulad ng dati. Nakatingin lamang siya sa mga ilaw ng lungsod ng may mukha na hindi ko pa nakita. Ang mukha na iyon ay hindi pagkatalo at hindi pagkapagod, kundi ang mukha ng isang taong nakatayo sa harap ng isang pinto. Isang pinto na kung bubuksan niya, maaaring kailangan niyang tanggapin na ang kanyang paniniwala sa buong buhay ay hindi kailanman naging perpekto tulad ng kanyang inakala. Walang sino man ang nagsimula ng usapan sa loob ng mahabang panahon hanggang sa huli ay mahinang nagsalita ang isang babae, mga 70 anyos, mula Madrid. May isang bagay akong iniisip sa buong daan pabalik sa hotel. Lahat ay lumingon sa kanya ng automatiko. Sa simula, akala ko ay humanga tayo sa paliparan dahil mahusay itong humahawak sa mga emergency. Pagkatapos, akala ko ay humanga tayo sa tren dahil malinis at maayos ito. At ngayon, akala ko ay ang ospital ay maaaring mas mataas lang ang pamantayan kaysa sa inaasahan. Huminto siya sandali bago magpatuloy. Ngunit ngayon, nagsisimula akong maramdaman na hindi ito hiwalay na mga bagay. Ang mga salitang iyon ang nagpatakip-silim sa silid ng mas malalim dahil alam ng lahat na tama siya. Ang nakita namin sa nakalipas na 2 o 3 araw ay hindi isang serye ng magkakaugnay na magagandang kaganapan ng nagkataon. Hindi ito isang paliparan na mahusay sa pamamahala. Hindi ito isang linya ng pampublikong transportasyon na inaalagaan ng maayos at hindi ito isang ospital na may mahusay na internasyonal na serbisyo. Kundi ito ay ang parehong hininga na dumadaloy sa maraming bahagi ng lipunang Pilipino na may isang karaniwang esensya na nag-uugnay sa lahat. Dahan-dahang inilapag ni Miguel ang kanyang tasa ng kape at nagsalita ng may tinig ng isang matagal nang nag-iisip bilang isang doktor. Palagi kong tinitingnan ang sistema sa pamamagitan ng isang tanong. Kapag ang tao ay pinakamahina, ano ang ginagawa ng sistemang iyon sa kanya? Tiningnan niya kaming isa-isa. Nang unang gabi sa paliparan, nakita namin na ang isang taong malapit ng mamatay ay hindi hinayaang maghintay. Nang sumunod na araw, nakita namin na ang mga matatanda ay hindi pinapagod ng walang kabuluhan. At ngayon, nakita namin na ang isang may sakit ay hindi binabawasan sa isang queue number. Huminto siya sandali. Hindi lang iyon kahusayan. Iyon ay pilosopiya. Ang salitang pilosopiya ay lumutang sa hangin ng mas mabigat kaysa sa anumang naunang salita dahil inilabas nito ang buong usapan mula sa antas ng kaginhawaan tungo sa antas ng pangunahing paniniwala ng lipunan. Lumingon ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa matataas na gusali ay nagsimulang luminaw habang lumalalim ang dilim. Naalala ko ang paliparan ng unang gabi. Naalala ko ang tahimik na tinig mula sa air traffic control na dahan-dahang nagpakalma sa aking pagkatarantar nang hindi ko namamalayan. Naalala ko ang binatilyong Pilipino sa tren na nagbigay ng upuan sa matandang lalaki na parang normal lang iyon. Naalala ko ang nurse sa ospital na nagpaliwanag kung paano gamitin ang gamot kay Don Rafael nang may tinig na hindi nagpaparamdam sa kanya na siya ay pasanin. At pagkatapos ay nagsimula akong lubos na maunawaan na ang nag-uugnay sa mga kaganapang ito ay hindi ang salitang magandang serbisyo dahil masyadong maliit ang salitang iyon. Ang nag-uugnay sa kanila ay ang pagpili ng isang lipunan na huwag maghintay na ang awa at habag
ay maging isang personal na bagay ng ilang mabubuting tao, kundi sinubukan nitong ilagay ang awa at habag na iyon sa estruktura ng pang-araw-araw na buhay. Hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang aking pagsasalita, ngunit narinig ko ang sarili kong boses sa ganap na katahimikan. Marahil, ang nakikita natin ay hindi lamang ang pagiging magalang ng mga Pilipino, patuloy kong dahan-dahan upang marinig ko rin ang sarili kong iniisip. Sa Europa, ipinagmamalaki natin ang batas, ang mga institusyon, ang mga profesional na pamantayan, at mayroon nga tayo ng mga iyon. Ngunit madalas, ang pag-aalaga sa pinakamahina ay nakasalalay pa rin sa pagkakaroon ng isang mabuting tao sa tamang sandali. Kung maswerte ka, makakahanap ka ng isang opisyal na mapagmalasakit. Kung hindi ka maswerte, maaaring hayaan kang maghintay, kausapin ng matigas o iparamdam sa iyo na ikaw ay pasanin ng sistema. Huminto ako sandali. Ngunit dito, nagsisimula akong maramdaman na ang pag-aalaga ay hindi ipinagkakatiwala sa personal na ugali ng isang tao. Tiningnan ko ang lahat bago ko sabihin ang pangungusap na ako mismo ay kakaintindi pa lang sa sandaling iyon. Ang Pilipinas ay tila isang lipunan na sinusubukang gawing sistema ang pag-aalaga. Walang sinuman ang sumingit. Nakaupo pa rin si Don Eduardo ng kalmado, ngunit ngayon ay hindi na siya umiiwas sa tingin tulad ng dati. Direkta siyang nakatingin sa akin ng may pagtuon, na parang naghihintay na marinig ang isang bagay na hindi pa niya handang sabihin. Kaya, nagpatuloy ako. Tingnan niyo, ang paliparan ay hindi lang may mga mapagmalasakit na opisyal, kundi idinisenyo rin nito na mabilis na marating ng medical team ang mga pasyente. Ang sistema ng immigration ay hindi lang gumagamit ng teknolohiya, kundi gumagamit ng teknolohiya upang bawasan ang pasanin ng mga matatanda. Ang tren ay hindi lang malinis, kundi idinisenyo rin nito ang mga daanan, signage at ang daloy ng mga tao upang maraming tao ang makapamuhay ng magkasama nang hindi nakakasakit sa isa't isa. Ang ospital ay hindi lang mabilis magpagaling, kundi nagpapagaling nang hindi sinisira ang dignidad ng pasyente. Binaba ko ang aking boses ng dahan-dahan. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. Ito ay ang parehong paraan ng pag-iisip. Bahagyang tumango ang babae mula Madrid at nagsabi, "Ibig sabihin, dito, hindi nila inaasahan na ang mga tao ay magiging mapagmalasakit lamang kapag naisip nila, kundi lumilikha sila ng mga kondisyon upang ang mga tao ay mag-alaga sa isa't isa bilang normal na bagay, ganoon ba?" Lumingon ako sa kanya at sumagot, "Opo, iyon ang aking sasabihin." Agad na nagdagdag si Miguel, "At kapag normal na ito, hindi na ito nakasalalay sa damdamin ng isang tao." Ang pangungusap na iyon ay parang naglagay ng huling bato sa buong larawan. Nagsimula kaming maunawaan na ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino sa bagay na ito ay hindi sa perpektong walang bahid dahil siyempre walang bansa ang perpekto, kundi ito ay nasa direksyon ng lipunan. Isang direksyon na pinipiling bawasan ang kahirapan para sa tao sa halip na pilitin ang tao na umangkop sa sistema ng matigas. Isang direksyon na hindi nagpupuri sa bilis na walang puso, kundi gumagamit ng bilis upang bawasan ang pagdurusa ng taong nasa harapan. Sa sandaling iyon, si Rafael, na tahimik mula nang lumabas sa ospital, ay nagsalita. Hindi siya nagsalita nang may tinig ng isang propesor o ng isang edukadong tao, kundi nagsalita nang may tinig ng isang matandang lalaki na kakagaling lamang sa pisikal na kahinaan. Nang nahilo ako sa lobby ng hotel, ang una kong kinatatakutan ay hindi ang sakit. Bahagya siyang ngumiti, tulad ng isang taong tumatanggap ng katotohanan. Natakot ako na magiging pasanin ako. Natakot ako na magdudulot ako ng problema sa buong grupo. Natakot ako na kailangan kong umupo at maghintay sa isang lugar kung saan walang sinuman ang tunay na ininteresado. Huminto siya sandali. Ngunit dito, walang sinuman ang nagparamdam sa akin ng ganoon, tahimik ang buong silid. Sa kanyang maikling pangungusap, kumpleto na ang esensya ng buong kuwento. Ang isang magandang lipunan ay hindi isang lipunan na nagpapahayag na ito ay may advanced na teknolohiya. Hindi ito isang lipunan na may magagandang gusali o mabilis na serbisyo lamang, kundi ito ay isang lipunan na nagpaparamdam sa pinakamahina na hindi sila pasanin ng mundo.
Ang pangungusap na iyon ay lubos na tumama sa akin, kaya kailangan kong muling tumingin sa lungsod sa labas. At pagkatapos, agad kong naunawaan ang isang bagay tungkol sa kulturang Pilipino, nakakaranasan pa lang namin sa konkretong paraan ng maraming beses, ngunit hindi pa namin nababanggit ng direkta. Ang malasakit sa kapwa na nakita ko sa tren, nakita ko ito sa kilos ng mga tao, sa paliparan, nakita ko ito sa ritmo ng pag-aayos ng espasyo. Sa ospital, nakita ko ito sa tono at paraan ng pagpapaliwanag ng impormasyon. Ngunit ngayon ko lang lubos na naunawaan na ang malasakit sa kapwa sa lipunang Pilipino ay hindi lamang isang katangian ng kagandahang asal. Ito ay isang kultural na pundasyon na hinabi sa iba't ibang sistema upang maging disenyo ng lipunan. Ito ay ang pag-iisip ng maaga na ang matatanda ay mas mabagal maglakad, ang mga may sakit ay mas matatakutin, ang mga dayuhan ay hindi makakaintindi ng wika, ang mga pagod ay mas mabagal magpasya, at ang mga natatakot ay nangangailangan ng higit na kalinawan kaysa sa utos. Kapag ang isang lipunan ay nag-iisip ng maaga sa ganitong paraan ng paulit-ulit ng matagal, ang awa at habag ay hindi na lamang magiging isang personal na bertud at magiging isang konkretong istruktura. Muling lumingon ako at nagsalita sa lahat na parang kinakausap ko ang aking sarili ng sabay-sabay. Marahil, ang dapat nating matutunan mula sa Pilipinas ay hindi lamang kung paano bumuo ng magagandang paliparan o mga tren na nasa oras o mga mabilis na ospital. Huminto ako sandali, kundi kung paano bumuo ng isang lipunan na hindi iniiwanan ang mahina upang makipaglaban sa sistema ng mag-isa. Ngayon, wala nang sinuman ang sumusubok na makipagtalo, kahit si Don Eduardo ay hindi nagsasabi na ito ay lamang isang imahe o isang exception. Tahimik pa rin siya, ngunit ang kanyang katahimikan ay lubos na nagbago. Hindi na ito katahimikan ng pagtutol. Ito ay katahimikan ng pagtanggap na masakit pa rin. At sa tingin ko, iyon ang tunay na sandali kung saan ang paglalakbay na ito ay nagbago mula sa pagtingin sa isang bansa tungo sa muling pagtingin sa sarili. Hindi dahil sa sinubukan kaming turuan ng Pilipinas. Hindi dahil sa may nagsabi na mas mahusay ang kanilang bansa kaysa sa amin. Kundi dahil ang tahimik at mabait na katotohanan ay dahan-dahang nagpakita sa amin na ang aming tinatawag na sibilisasyon ay maaaring hindi pa pala kasing perpekto ng aming pinaniniwalaan. Nang gabing bago ang aming pagbabalik, maliwanag ang lounge ng hotel sa malambot na gintong ilaw. Lahat ng miyembro ng grupo ay nakaupo sa paligid ng hapagkainan ng tahimik, walang pagpuna. Walang mapagmataas ng ngiti, tulad noong unang araw. May katahimikan lamang na puno ng pagtanggap sa kanilang nakita sa wakas. Sa huli, dahan-dahang tumayo si Don Eduardo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa likod ng upuan na parang inaalalayan ang dignidad na kanyang pinaniniwalaan sa buong buhay niya. Tiningnan niya ang paligid ng silid bago magsalita ng may matatag ngunit bahagyang nanginginig na tinig. Sa buong buhay ko, naniwala ako na ang Europa ang guro at ang iba pang bahagi ng mundo ay sumusunod. Ngunit matapos makarating sa Pilipinas, naunawaan ko na ang tunay na sibilisasyon ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, kundi ang paglikha ng isang sistema na hindi iniiwanan ang mahina. Walang sino man ang sumalungat sa kanya dahil iyon ang katotohanan na sabay-sabay na nararamdaman ng lahat. Nagpatuloy siya. Kapag bumalik ako sa Espanya, ikukuwento ko ang aking nakita sa aking pamilya, mga kaibigan at sa aking lipunan. Hindi upang purihin ang Pilipinas ng mababaw, kundi upang diretsahang aminin na may isang bagay pa rin silang dapat matutunan. Kinabukasan, habang lumilipad ang eroplano mula sa Maynila, tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumiliit sa ilalim ng ulap at lubos na naunawaan na hindi binago ng Pilipinas ang aming mga puso sa pamamagitan ng malalaking pahayag, kundi binago kami nito sa pamamagitan ng katahimikan, pagiging sensitibo, at isang sistema na nagpaparamdam sa tao na mahalaga pa rin sila kahit sa pinakamahinang sandali. At iyon ang aral na hinding-hindi ko malilimutan.